Like, comment, share and subscribe for more videos. Tuluyan ang lumaganap ang kadiliman sa lungsod, na ngayoy ganap ng sakop ni Yuzio. Ang mga naglalakihang ugat ng banal na puno ay yamakap sa bawat gusali, isang tahimik ngunit makapangyarihang pahayag ng kanyang dominasyon. Ang nakapaligid na tanawin ng mga nawasak na istruktura ay nagpatunay sa kanyang walang cap-oras na tagumpay at pagkubkob. Sa ilalim ng kanyang anino, abala ang mga alagad ni Yuzio sa pangangamkam ng mga ari-arian. Si Qing Quan, ang malaking pangangatawan na nilalang, ay sumisigaw ng ilipat ang lahat ng gamit mula sa syudad na ito. Habang nakatayo sa harap ng iba't ibang uri ng pagkain, sa likuran niya, kasama ang dambuhalang gorilla at iba pang nilalang na mukhang unggoy, ang kanilang kasabikan ay nagpatunay sa kanilang pagtatamasa sa bagong biyayang ito. Sa isa namang bahagi ng syudad, isang babaeng karakter na may kakaibang hitsura ang naglalakad sa harap ng mga nakasabit na damit, na may ngiting sinasabing, lahat ng damit na ito ay akin na. Ang buong eksena ay sumasalamin sa kanilang ganap na kontrol at ang kanilang balak na sulitin ang bawat natitirang kayamanan. Sa gitna ng kanilang tagumpay, nagkaroon ng pag-uusap sina Yuzio at Shaoqing. Nagtanong si Shaoqing, Panginoon, ano ang susunod nating gagawin? Naghihintay ng kasagutan ang kanyang boses. Kalmado namang sumagot si Yuzio, hintayin silang lumapit para sa negosasyon. Tila may inaasahan silang aksyon mula sa kanilang mga kalaban, isang estratehiya na unti-unting nabubuo sa isipan ng banal na puno. Ipinapakita sa sumunod na eksena si Shaoqing, na nagpapaliwanag ng sitwasyon kay Yuzio. Ang Misty Mountains ay matatagpuan sa hilagang kanluran ng Federasyon, kaya madaling depensahan ngunit mahirap salakayin, kanyang binigyang diin. Kung ang Federasyon ay sa huli ay maglunsad ng malakas na pag-atake, mahihirapan din tayo. Ang pagsusuri ni Shaoqing ay nagpakita ng kanyang pagiging straight hiko at pagkilala sa lakas ng kanilang kalaban, na nagpapatunay na ang laban ay hindi pa tapos. Nagpatuloy ang pag-uusap ni Yuzio at Shaoqing, nagpaplano para sa kanilang susunod na hakbang matapos ang pananakop. Unang nagbigay ng utos si Yuzio, magpalaki. Pagkatapos, idinagdag niya ang kanilang ambisyosong plano, magtatatag tayo ng ugnayan sa lungsod ng Chengfeng sa Dumo Peak, at aangkinin ang lungsod ng Tiancheng sa Great River Basin at ang Daoluo Mountains bilang ating teritoryo. Sa huli, idinagdag naman ni Shaoqing ang kanilang layunin, dapat nating pamahalaan ng maayos ang malalawak na mapagkukunan, at magiging maunlad ang kaharian ng ating Panginoon. Ang kanilang pag-uusap ay nagpakita ng kanilang ambisyon na palawakin ang teritoryo at patatagin ang kapangyarihan sa rehiyon. Nagpahayag ng pag-aalala si Shaoqing, kapag muling umakyat ang makapal na ulap, hindi na magtatangkang umatake ang mga tao sa ating walang takot na Panginoon na hindi natatakot kahit sa sandatang nuklear. Buong pagmamalaki niyang binanggit ang lakas ni Yuzio. Kahit na wala sa federasyon ang sangkapat ng teritoryo nito, basta't hindi na magpapatuloy ang Panginoon sa pag-atake, hindi na nila dapat gambulin ang Panginoon. Sumagot naman si Yuzio, ang puno ng demonyo, na may tilang ngiti, oo. Sa tingin ko rin, at idinagdag niya, ngunit kailangan pa rin nating maging masama. Sa sumunod na tagpo, nagpakawala ng isang misteryosong pahayag si Yuzio, susunod na hakbang, bahala na ang taong yon. Ang kanyang mga salita ay nagpahiwatig ng kanyang matinding galit sa sangkatauhan. Kasunod nito, makikita ang isang sasakyan na mabilis na umaandar, paalis sa syudad. Dito ay lumitaw si General Li, na kausap ni Yuzio. Ang lahat ay nagulantang, akala ng marami ay patay na si General Li sa Kabanata 76, na may matinding labanan at padyugo pa. Ngunit narito siya, buhay na buhay, at tila may mahalagang papel siyang gagampanan sa susunod na yugto ng labanan, isang kaganapan na nagpapakita ng mapanlinlang na estratehiya ni Yuzio. Ipinakita si General Li, na akala ng lahat ay patay na matapos ang kanyang matinding laban kay Yuzio. Ngayon ay nagmamaneho siya ng sasakyan papaalis sa lungsod ng Bayo. Bakas sa kanyang mukha ang mga pinsala ng labanan, ngunit nananatili ang kanyang determinasyon. Habang nagmamaneho, naalala ni General Li ang mga sinabi ni Yuzio, bumalik ka at sabihin sa iyong federasyon, mas mabuting isuko ninyo ang taong nagplano na maglunsad ng sandatang nuklear sa Bayou Gorge. Ang naalalang utos ni Yuzio ay nagpapakita ng kanyang galit at matinding banta sa federasyon.
Ang pagtakas ni General Lee at ang banta ni Yuzio ay nagtatakda ng isang bagong yugto sa kanilang hidwaan, na tila may malaking kaganapan pang magaganap. Ang napakalaking katawan ni Yuzio ay nakasentro sa lungsod ng Bayou, na ngayon ay nababalutan ng kanyang mga ugat at napakaraming maliliit na bilog. Ang mga bilog na ito ay tila kulungan para sa bawat taong nahuli, na nagpapahiwatig ng kanyang ganap na dominasyon. Mula sa kanya, naiisip na lang ni General Lee ang lahat ng nangyari na may matinding galit sa kanyang mga tingin, kung hindi, ang buhay ng buong syudad. 200,000 tao ay mawawala. Ito ang kalupitan ni Yuzio at ang laki ng panganib na kanilang kinakaharap. Makikita ang galit na mukha ni General Lee na sumisigaw sa kanyang isip, damit, dahil sa bigat ng sitwasyon at ang kapalaran ng 200,000 tao na nasa kamay ni Yuzio. Ito ay nagpapakita ng matinding labanan sa pagitan ng pag-asa at desperasyon, kung saan ang buhay ng marami ay nakasalalay sa kanyang susunod na desisyon. Nagpatuloy ang pag-uusap ni Xiaoqing at Yuzio matapos ang pananakop at ang pagbibigay ng ultimatum sa federasyon. Nagtanong si Xiaoqing kay Yuzio, na may pag-aalala sa kanyang mukha, "Panginoon, ibibigay ba talaga ng federasyon ang taong yun?" Sumagot naman si Yuzio, ang puno ng demonyo, na may seryosong ekspresyon, "Ang gusto ko ay hindi lang ang taong nasa likod ng mga eksena, kundi isang pahayag mula sa federasyon. Kahit na ang taong dumating ay isang maliit at walang kabuluhang karakter." Ang kanilang pag-uusap ay nagpapakita ng tindi ng kanilang layunin at ang kanilang pag-asa na makamit ang kanilang hinihingi mula sa federasyon, na tila naghahanda para sa susunod na yugto ng kanilang labanan. Sa isang malalim na kulungan ng ugat ni Yuzio, kung saan nakakulong ang isang tao habang sinisinghala ng isang honey badger, patuloy na binibigkas ni Yuzio ang kanyang ultimatum sa federasyon, "Kung magpapalitan tayo ng tao para sa kapakanan ng syudad, ito ang magiging unang pagkakataon na yuyuko sila sa mga halimaw. Sapat na ito upang pababain ang prestihiyo ng federasyon." Nagbabanta pa siya, "Kung hindi nila ililigtas ang mga tao ng syudad, ito ang magiging pinakamalaking krimen na iwanan ang kanilang mga tao. Maghahirap sila. Susumpain ng lahat ang federasyon kung mangyari yun." Sa huli, idinagdag niya, "Anuman ang piliin ng federasyon." Ang mukha ni Yuzio ay nagpapakita ng mapanlinlang na estratehiya upang sirain ang reputasyon ng federasyon, habang patuloy na nakakulong ang mga tao sa loob ng kanyang mga ugat. Sa pagtatapos ng pagtalakay ni Yuzio sa kanilang estratehiya at dominasyon, nagbigay ng huling pahayag si Yuzio, "Anuman ang piliin ng federasyon, sa huli ay matatalo sila." Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng kanyang ganap na kumpiyansa sa kanilang tagumpay. Makikita si Xiaoqing na nakatingin kay Yuzio, ang kanyang ekspresyon ay may halong pagkagulat at pagkamangha sa bawat binibitawang salita ng kanyang Panginoon. Ito ay nagpapahiwatig ng tindi ng kapangyarihan at kalkulasyon ni Yuzio, at ang kanyang kumpiyansa na anuman ang maging desisyon ng federasyon, sila pa rin ang mananaig. Malayo sa lungsod kung nasaan si Yuzio, sa kabilang panig ng malawak na karagatan, at sa bulubunduking lupain ng Sakura. Sa isang syudad isang nilalang na may anyo ng leon, nababalutan ng nagliliyab na kulay kahel na apoy, ang nakaharap sa dambuhalang may mukha ng isang dragon, na nababalutan naman ng kumikinang na asul na enerhiya. Ang pagtatagpong ito ay nagpapahiwatig ng isang matinding labanan na magaganap sa pagitan ng mga nilalang na ito, na tila isang bagong kabanata ng digmaan ang magbubukas sa malalayong lupain. Kasabay nito, mula sa iba't ibang sulok ng mundo, lumitaw ang iba pang makapangyarihang nilalang. Mula sa kapatagan, nagpakita ang isang mabangis na lobo, kilala bilang ang mabangis na lobo ng mga damuhan at talampas, na may madilim na balahibo at kumikinang na berdeng mata. Sa kanyang paanan, ang ilang mas maliliit na lobo ay nagpapakita ng kanyang dominasyon. Nagmula naman sa isang ipinagbabawal na sona ang dambuhalang puting rhinoceros, tinaguri ang ipinagbabawal na sona BLG. Isang puting dambuhalang rhinoceros na may matitingkad na puting balat at malalaking sungay na may gintong kulay. Sa kadiliman ng ilalim ng lupa, lumitaw ang hari ng ilalim ng lupa, ang dambuhalang daga, na may maitim na balahibo, nagliliyab na pulang mata, at malalaking ngipin. Sa mga susunod na araw, ang mga makapangyarihang nilalang na ito, na tinawag na supernatural powerhouses, ay sama-samang haharap sa isang matinding labanan kay Yuzio. Ang malaking puno ni Yuzio, na may mga ugat na kumakalat sa lupa, ay sumasalamin sa kanyang pagiging sentro ng paparating na digmaan.
Ito ay nagpapahiwatig ng isang malaking kaganapan kung saan ito ba ay magiging kaalyado o kalaban sa lumalaking kapangyarihan ni Uziu. Samantala, sa kanyang kuta, tahimik na nag-iisip si Uziu. Ipinapakita ng kanyang sistema na mayroon siyang 1.6 milyong evolution points. Sinabi niya sa kanyang isipan, maliban sa mga evolution points na nakolekta sa paglinis ng ulap at pagtataboy ng alon ng halimaw sa Great Mountain, kasama rin sa kanyang plano ang pagkuha ng karagdagang evolution points mula sa ibang lugar. Ipinahiwatig din niya na ang lungsod ay magiging maganda rin para sa pagkuha ng points, na nagpapahiwatig ng kanyang susunod na target at ang patuloy na paglago ng kanyang kapangyarihan. Ipinakita si Uziu, ang banal na puno, na kasama ang kanyang dalawang pinakamalakas na alaga. Ang kanilang presensya ay nagpapatunay ng lakas at kapangyarihan ni Uziu bilang banal na puno, at ng kanyang ganap na kontrol sa mga nilalang na ito. Tila handa na sila para sa susunod na laban. Ang mutated mammoth ay nagsabi, "Banal na puno, hinahanap mo ba kami?" At sinagot naman ni Uziu ng "Narito na tayo." Habang nakatingin ang dalawang alaga, ang mutated mammoth at ang mutant dinosaur, kay Uziu, nagkaroon ng malalim na pag-iisip ang banal na puno. Sa kanyang isipan, nagsalita si Uziu, isang dambuhalang nilalang na may retrograde genetic, at katangian ng dinosaur. Ang ganitong uri ng talento ay hindi dapat palampasin. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng kanyang paghanga at balak na gamitin ang natatanging kakayahan ng kanyang mga alaga sa susunod na mga kaganapan, na nagpapahiwatig ng kanyang kalkulasyon sa bawat lakas na kanyang hawak. Sa susunod na sandali, ibinulalas ni Uziu ang kanyang layunin sa kanyang mga alaga. Sa isang seryosong tono, sinabi niya, "Tinawag ko kayo rito pangunahin dahil plano kong ibigay sa inyo ang aking esensya ng buhay. At, kumpirmahin ang inyong katayuan." Ang mga salitang ito ay nagpahiwatig ng isang malalim na koneksyon na kanyang itatatag sa kanila, isang paglipat ng kapangyarihan at ang pagtatakda ng kanilang opisyal na lugar sa kanyang hukbo. Diretso siyang tumingin sa mutated mammoth, ang kanyang mata ay kumikinang sa desisyon. Buong pagmamalaking ipinahayag ni Uziu, "Mula ngayon, tatawagin kang Glacier. Bilang aking ikapitong halimaw." Ang pagbibigay ng pangalan ay hindi lamang isang simpleng titulo, kundi isang pagkilala sa bagong simula ng mammoth, isang patunay ng kanyang mahalagang papel bilang isa sa mga pinuno sa ilalim ni Uziu. At saka, bumaling si Uziu sa mutant dinosaur. Sa isang tono ng malalim na paggalang sa kapangyarihan, kanyang ipinahayag, "At tatawagin kang Haring Joe ang ikawalong mabangis na halimaw." Ang pagpapangalan kay Haring Joe ay nagpatunay sa kanyang brutal at makapangyarihang katangian, na nagtatakda sa kanya bilang isa pang makabuluhang miyembro ng lumalaking puwersa ni Uziu, handang sumunod sa kanyang mga utos. Sa isang nakamamanghang sandali, idinugtong ni Uziu ang kanyang kapangyarihan sa kanyang mga alaga. Nagpakawala siya ng enerhiya na may kasamang utos, "Ngayon tanggapin ninyo ito, ang aking esensya ng buhay, patatagin ang inyong esensya." Isang kumikinang na sinulid ng liwanag ang lumabas mula kay Uziu at bumalat sa Glacier at Haring Joe, nagpapahiwatig ng paglipat ng kanyang esensya ng buhay upang lalong palakasin ang mga ito. Biglang nagbago ang anyo ni Glacier, ang mutated mammoth. Ang kanyang mga mata ay naging mas nagliliyab, at ang kanyang malaking pangangatawan ay tila lumaki pa. Ipinakita ng sistema ang kanyang bagong katayuan, Rango, Transcendent First Order. Ang kanyang likas na kakayahan ay kinabibilangan ng Ivory Rearing Companion na sama-sama sa paglaki ng mammoth, at walang depensa sa parehong rango ang makatagal sa lakas ng depensa ng kanyang pangil. Ang kanyang espesyal na kakayahan ay higanteng ungol, isang nakakatakot na ungol na nagdudulot ng malaking lakas. At ang mga paa ng mammoth ay may sapat na lakas upang durugin ang mga kalaban nito. Ang kanyang buhangin ng impact ay nagtataglay ng sapat na puwersa upang sirain ang isang maliit na bundok. Ang kanyang makapal na balahibo ay nagbibigay sa dambuhalang nilalang ng kahangahangang kakayahan sa depensa. Si Glacier ay naging isang pader ng depensa, handang durugin ang sinumang humadlang sa landas ni Uziu. Kasunod ni Glacier, nagpakita rin ng matinding pagbabago si Haring Joe, ang mutant tyrant dragon. Ang kanyang balat ay mas nagpakita ng matatalim na kaliskis, at ang kanyang mga kuko ay tila mas naging mapanganib. Ipinakita ng sistema ang kanyang bagong katayuan, Rango, Entry 9th Level.
Ang kanyang likas na kakayahan ay uri ng Jurassic mas mabangis kaysa sa mga nilalang noong panahon ng Cretaceous. Ang kanyang espesyal na kakayahan ay ungol ng dragon makapal na ulan na bumababa sa gulugad, nagtatakda ng takot sa kanyang mga kalaban. Ang scaled armor ay mga patong ng baluti na balat na sumasakop sa katawan ay nagbibigay ng proteksyon. Ang razor claws ay matatalim na kuko na may kakayahang punitin ang mga depensa ng karamihan sa mga nilalang. Ang rampage husay sa labanan ay nagpapataas ng husto kapag pumatay ang isa. At ang kanyang buntot na bakal ay isang mahalagang buntot na gawa sa bakal, litid, na may kakayahang durugin ang mga bato sa isang hampas. Si Haring Joe ay naging isang walang awang mandirigma, handang sirain ang sinumang kalaban. Matapos palakasin ang kanyang dalawang pinakamahalagang alaga, tiningnan ni Yuzio ang kanyang buong puwersa. Sa isang madilim at makapangyarihang paningin, nagpakita ang mga anyo ng siyam na pinuno ng kanyang puwersa, nakabibingi ang kanilang presensya sa gitna ng kadiliman. Sa kanyang isipan, ipinahayag ni Yuzio, ngayon, narito na ang lahat ng siyam na mababangis na halimaw. Ang mga nilalang na ito, ang kanyang mga pinakamalakas na general, ay handa na para sa anumang hamon na darating, simbolo ng kanyang ganap na kapangyarihan at paghahanda sa mga nalalapit na labanan. Sa gitna ng lumalalang krisis, nagtipon ang mga pinuno ng sangkatauhan sa opisina ng federasyon. Ang isang malaking mesa, na napapalibutan ng mga seryosong mukha ng mga opisyales, ang sentro ng kanilang pag-uusap. Ang atmosfera ay mabigat, habang pinag-uusapan nila ang bantang kinakaharap ng federasyon. Ang bawat isa ay may malalim na pag-iisip, naghahanap ng solusyon sa kanilang problema. Isang matandang opisyal, na may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha, ang nagsimulang magsalita, ang kakaibang punong yun ay talagang gumagalaw. Kanyang idinagdag, at pinangungunahan nito ang isang grupo ng mas matitinding halimaw para salakayin ang mga syudad ng tao. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng tindi ng banta ni Yuzio at ang lumalaking kapangyarihan ng kanyang hukbo, na tila nagbigay ng bigat sa kanilang sitwasyon. Isang opisyal ang nagtanong, nasaan ang taong nagdala ng balitang ito? Sumagot naman ang isang kasamahan, na may bakas ng awa sa kanyang mukha, nasa infirmary siya. 3 araw na siyang walang malay, at may mga sugat sa buong katawan. Ang kalagayan ni General Lee ay nagpatunay sa lupit ng labanan na kanyang pinagdaanan at ang kapangyarihan ng kalaban, na nagdagdag ng bigat sa kanilang desisyon. Muling bumangon ng isang opisyal, nagpapaliwanag ng sitwasyon na may matinding pagkabahala. Nakuha ng puno ng demonyo ang syudad ngunit hindi ito nagsagawa ng malawakang pagpatay. Kanyang idinagdag, sa halip, banihag nito ang mga residente bilang hostage. Sa isang nagpapatuloy na pagkabalisa, kanyang ibinunyag ang banta ni Yuzio, binabantaan tayo nitong isuko ang taong yun, ngunit mas tumpak na sabihin ang puno ng demonyo. Sa kanyang huling pahayag, sumigaw siya, ay mas katulad ng isang tao. Ang pag-uugali ni Yuzio ay nagdulot ng pagkalito at pagkabahala sa mga pinuno, na nagpapakita ng isang mas komplikadong kalaban. Ang pinuno ng federasyon, isang lalaking may matinding pag-iisip, ay nagtanong, dapat ba nating isuko ang taong iyon sa pagkakataong ito? Agad niyang sinagot ang kanyang sariling tanong, na may bakas ng kapeitan sa kanyang boses, masama sa atin kahit anong paraan. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng isang mahirap na desisyon na kanilang kinakaharap, ang pagpili sa pagitan ng pagliligtas sa mga mamamayan at ang pagpapanatili ng dignidad ng federasyon. Isang matapang na general, na may matinding galit sa kanyang mga mata, ang sumigaw, huwag nang mag-isip pa ng husto. Ako ang nakaisip ng planong ito, kaya ako ang pupunta. Ipinahayag niya ang kanyang matinding paninindigan, hindi natin pwedeng iwanan ang libu-libong tao. Ang kanyang desisyon ay nagpakita ng kanyang tapang at pagmamahal sa kanyang mga kababayan, handang isakripisyo ang sarili para sa kapakanan ng marami. Ang general ay tinitigan ng isang kasamahan, na may nagbabantang tono, narito ang punong demonyo na ito para maghayganti, mamamatay ka. Hindi natinag ang general, buong tapang siyang sumagot, hindi ako natatakot mamatay. Ang kanyang mga salita ay nagpakita ng kanyang matinding determinasyon at ang kanyang pagiging handa na harapin ang anumang hamon para sa kapakanan ng kanyang mga kababayan. Kahit handa siyang mamatay, may mga pagdududa pa rin ang general. Nakatingin siya sa kawalan, at nagsalita sa kanyang isipan, ngunit marami akong pagdududa sa aking isipan.
Ang kanyang pagdududa ay nagpapakita ng isang mas malalim na misteryo sa likod ng mga kaganapan, na nagpapahiwatig ng mga hindi pa nasasagot na tanong sa kanyang isipan, sa kabila ng kanyang matapang na desisyon. Sa gitna ng mga pagdududa, muling nagpakita ng determinasyon ang general. Sa isang buong pagmamalaki at may matinding loob, kanyang ipinahayag, pupuntahan ko siya mismo. Ang kanyang mga salita ay nagpahiwatig ng kanyang personal na paghaharap kay Yuzio, handang salubungin ang anuman para sa kapakanan ng sangkatauhan. Isang convoy ng mga sasakyan ang dahan-daang papunta sa madilim na kalsada. Ang bawat sasakyan ay may seryosong mukha ng mga sundalo, nagmamaneho patungo sa lungsod. Ang mga nakapaligid na puno ay malalaki, at ang kanilang mga ugat ay kumakalat sa daan, na nagpapahiwatig ng lupain ni Yuzio. Ang tanawin ay napuno ng tensyon habang papalapit sila sa kanyang teritoryo. Mula sa bintana ng kanyang sasakyan, nakatingin ang general sa paligid. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkabigla at pagkadismaya. Sa kanyang isipan, kanyang binanggit, kung hindi ko ito nakita ng sarili kong mga mata, hindi ito maisip. Ang kanyang mga salita ay nagpakita ng matinding pagkabigla sa kanyang nakikita, ang ganap na dominasyon ni Yuzio sa lungsod, na tila hindi niya inasahan ang ganitong tanawin. Sa gitna ng mga ugat ni Yuzio, ang kanyang napakalaking katawan ay nakasentro, at mula sa kanyang isipan, kanyang ipinahayag na may tilang ngiti, sa wakas. Ang kanyang mga salita ay nagpahiwatig ng pagdating ng federasyon, na tila naghihintay na siya sa kanilang pagdating para sa kanilang negosasyon. Mula sa kanyang posisyon, narinig ni Yuzio ang tinig ng general ng federasyon. Sa isang mapagkumbabang tono, kanyang ipinahayag, ang general ng federasyon ay dumating na. Kanyang idinagdag, mangyaring bigyan ninyo kami ng daan, mahal na excellency, at payagan kaming makipagnegosasyon. Ang pag-amin na ito ay nagpapakita ng kanilang paggalang at pag-asang makipag-usap kay Yuzio. Kasabay ng pagbukas ng daan, nagsimulang maglakad ang general ng federasyon patungo kay Yuzio. Sa kanyang isipan, nagsalita ang komandante, ang punong demonyo na yan ay talagang nakarating na rito. Kanyang idinagdag, hindi bababasa ako ay umunlad sa rurok ng Transcendent First Stage dahil sa spiritual wave sa pagkakataong ito. Ipinakita niya ang kanyang pagpapahalaga sa lakas na kanyang nakuha, at sa huli, kanyang ipinahayag, kung magkaroon ako ng pagkakataon, ipagsasapalaran ko ang aking buhay upang talunin ang punong demonyo na yan. Ang kanyang pagpasok ay nagpapakita ng kanyang pagiging handa na harapin ang anuman. Habang naglalakad ang komandante, sinalubong siya ng isang grupo ng mga mababangis na halimaw, kabilang ang malalaking gorilya. Ang mga nilalang na ito ay sumigaw ng roar. Roar! Ang komandante, na may bakas ng pagkabigla sa kanyang mukha, ay tiningnan ang mga halimaw, at napansin niya ang isang napakalaking nilalang na may sungay na kamukha ng isang baka. At ito ang Demon Bull, isa sa 9 na pinuno sa ilalim ni Yuzio na pilitan siyang umurong at sumigaw, ha! Ang kanyang reaksyon ay nagpapakita ng matinding kapangyarihan ng mga mababangis na halimaw ni Yuzio.